Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file Nako, yan na. at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Noong binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga Nako. sa pondo ng gobyerno. Sindikato. Sindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number two, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Particular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Naloko na. O para dito kay Marcos Jr., kay Boying Remulla, at dito kay Melvin Matibag, kung sakaling maging senador itong mama na to, kasalanan nyo yan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging press con nitong si Senator Mike Defensor dyan sa Kamuning Bakery Cafe. Yun na nga, sanghayon ho tayo dyan sa sinabi na yan nitong si Sen Mike, na kung saan, kung meron mga personalidad na nagsasalita kaugnay sa mga kapalpakan o nakawan anumalyang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon, banatan nyo na lang yung personalidad na nagsasalita. Huwag nyo nang idama yung mga kapamilya, di ba? Kasi umiikot lang ang mundo. Baka bukas makalawa, ang kakasuhan naman, asawa ni Melvin Matibag. Umiikot lang ho ang mundo, di natin maalam. Baka sa susunod na panahon, biglang makulong si Lisa Arneta Marcos. Di natin alam, di ba? Hindi natin alam kung anong dala ng bukas. Kaya hanggat maaari, maging mabuting tao na lang ho tayo sa lahat ng nakakasalamuha natin. Panoorin ho natin ang press con itong si Sen Mike Defensor. Game! Kung sakaling tumakbo yan, anak ng Petrang Garapata, sa lahat ng kababuyan na ginawa nyo sa mama, kahit na ika nga 5 beses lang yung tipong pagsuportang ibibigay natin sa kanya sa susunod na eleksyon, dito sa ginawa nyo na to, magiging 1,000,000% ang ating ibibigay kung sakaling ikakampanya natin yan si Senator Mike Defensor. Sen Mike, yariin mo silang lahat kung sakaling maging senador ka. Yariin mo sila sa galing ng trabaho. Hindi yung hindi yung pagganti. Galing ng trabaho, pakitaan mo sila kung paano magtrabaho ang isang Mike Defensor kung sakaling manalo ka. Wala namang matinong kandidato sa 2028, Napakaluwang ng daan papuntang Senado. Kung nagbabalak ka, heto na ang pinaka-perfect na pagkakataon para makasegue ka diyan sa chamber na yan. Ika nga. Eto, rekta tayo dito sa press con niya. Good. Tulad ng NBI at police para maggabit ng tao. Kasama na dyan ang BIR, kasama na yung ibang ahensya ng gobyerno. Yan. Kasi politika ho yan. Ang masama ay kung ang isang tao gagamit ng armas, mabuudyok na gumamit ng armas para patalsikin ang isang presidente o ang isang gobyerno. In fact, kahit na yung people power is not illegal. Calling for BBM's resignation is not illegal. Calling for people power, for all of us to be together, magsama-sama tayo, hindi po yan illegal. Nagkaroon na ng 2 desisyon ang saligang batas tungkol dyan. Ang masama, pagka nga po
sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nagbibigay ka ng iyong pananaw o opinyon sa nangyayari sa inyong lipunan. At marahil, nagsasalita ka lang hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga taong yan. Iyan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Yan po ang hindi maganda. Di maganda yan. Kaya sinabi ko nga sa kanila, alam niyo nung panahon ni Erap, bagamat ang isa ako sa pagruman ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. Iyan. At that time, nag-uusap kami ni Pangulong Erap pagka meron siya pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan aprubahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos ng kanyang absolute pardon. Oo. Kasi yan naman ay nasa larangan ng politika. At bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magdiinan. Hindi naman namin kailangan maggipitan ng isa't isa. Ngayon, sanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. Dalawang kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa mafilan. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. Oh. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigil ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na saang gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, may rules. ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa... Kagaya ng mga yung mga eskwelahan, mga establishmento na hindi naman ika nga konektado sa mga nangyayaring hidwaan, hindi ho yan dinadamay. Di kagaya nung ginawa ng Amerika, di ba? Kaya sumiklab yung napakalaking kaguluhan dyan. Ang tinira nila eskwelahan, mga batang kababaihan ang nayari, di ba? Politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact may mga trolls siya. Ang dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file Nako, yan na. at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Noong binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga Nako. sa pondo ng gobyerno. Sindikato. Sindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Particular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo?
Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Nabilidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Nabilidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Naloko na. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McInerney Road, ay bagsakan ng pera. Naku po. So ang una niya sinabi, may Naloko na. Bagsakan ng pera palang bahay ni Martin Romualdez dyan sa Forbes Park. Paano ba yan? Paano ba yan? Anong gagawin natin yan? Bagsakan pala ng pera eh, di ba? So ano susunod natin gagawin dyan, Kong Mike? Kasi kung bagsakan pala ng pera, yung bahay ni Martin Romualdez dyan sa Forbes Park, dapat dapat masusing investigasyon at pagsasampa ng kaso ang gawin dito kay Martin Romualdez. Kung ano yung pagtrato nila kay Zaldico, dapat sa tingin natin makatarungan na tratuhin ng ganun yaan si Martin. Di ba? Dapat ganun tratuhin si Martin dito sa isa na to. Hindi umaaring yung Martin Romualdez, kay Zaldico lang tayo ganun. Dapat pati kay Zaldico, pati kay Martin Romualdez, ganun din ho ang pagturing natin sa kanya. Kung kinansela pasaporte ni Zaldico, dapat kanselahin na rin ng passport nitong si Martin Romualdez. Yun ang atin dito. ng pera. Ito ang katotohanan at nang meron kayong skema ng pagdanakaw ng pera at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gotesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa kung sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po. Nako? Naka-file na yan. Dapat to, ipa-file to ngayon sa aking pagkakalam. Ngayong araw. Wow. Pero hintayin po natin. But this was a product of the special field report na ginawa po nila. At ang nakapirma po dito, ay hindi ko pala pwedeng sabihin at baka po mapahamak yung mga tao. But this is officially certified by the Office of the Ombudsman of the Philippines. Wow. Mabigat yan ha? Mas marami kayong balita, mas accurate kayo sa mga ibang politiko natin. Kayo din may update din kayo last Friday tungkol kay Congressman. Nagulat ako, yung sinabi ninyo, a few days later naging balita, yung sinabi ninyo hindi naman totoong nahuli sa Czech Republic. Pinento sa akin ng Friday, nandito, nagkakwentuhan kami almusal. Tapos a few days later, naging balita all over the Philippines. Nagulat ako,
Ba't nauna kayong may alam kaysa sa mga official natin sa gobyerno? Pumunta pa sa, namasyal pa sa Europa. Nandito alam na ninyo eh. Pambihira, oo. Kasi yung nangyari, the night here, about 10 o'clock, may mga tumawag sa akin, nagtatanong. Gulat ako. So I had to reach out. In fact, Yes. to be fair and to be honest, hindi pa rin alam nung abogado hindi ko siya nakausap direkta. Through a conduit, hindi pa rin alam nung abogado ni Mr. Saldico. At the time I went here, alam na ho natin. Kasi may nag-report na nandun at sinabi na nga ho na wala na. Wala na sa Czech Republic. Czech Republic. And Bakit pumunta pa sa Europe yung mga official natin? Na Official. alam na ng mga tao dito. Alam din nila siguro. Hindi ako naniniwala na kayo alam nyo, hindi nila alam. Or talagang mas magaling lang kayo sa information. Well, actually, Mr. Flores, ang iniisip ko nga, ipinail to, Meron. yung ipinail to, Oo. akala ko pupunta si Secretary Vida doon to coordinate and to make this official. Kasi Yes. yung Saldico video footages Yes. incorporated doon sa file case. Wow. So, kayo naman, kilala niyo ba si Ombudsman na talagang seryoso siya sa tingin niyo to do this? Ang napansin ko doon sa nung ipinost ko to nung una, Oo. may mga ilan na nagdududa. Yes. May mga ilan siyempre na nag-iisip baka hindi to totoo. Oo. Pero ako, sa nakita kong pagdudugtong-dugtong, si Saldico is very critical. Dahil siya yung nagsabi na Yung mga ito evidence. may delivery. Yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng Marines, talaga pang personal knowledge. Sila yung nag-deliver eh. Yes. So para idugtong to at kasama yung proseso ng budget, ang unang binanggit dito yung proseso ng budget, yung sinabi ni Saldico, yung delivery ng mga sundalo. Hmm. Kaya pag idudugtong-dugtong ko ho yun, para sa akin matibay ang kaso. Matibay, Nevertheless, matibay. Sa palagay ko naman ho, maaari pang pagyamanin. In fact, siguro message to Ombudsman Remulla, because of this, yung 18 Marines, kasi kausap ko yung 18 Marines 3 days ago, ang sabi sa amin, ang sabi nila sa akin, Sir, Yes. kulang pa ho yan. Sabi nung isa doon, Sir, ako pinakamaraming delivery. Kay Speaker Martin Romualdez. And kung gagawin yan, I am willing to add an additional affidavit kung ano yung nalalaman niya para matulungan ang kasong to. Wow. Any questions you'd like to ask? Yes. Sir, Arlie Calalo, Manila. Yes. Taga Manila Times. Bagong gupit. Is it not possible nabanggit mo ba na na-post mo na siya, yung documents na yan? So is it not possible na, siyempre, nabasa rin ni na Remulla yan? Pwede, no? Is it not possible na pwedeng ibahin nila yung content niyan? Kasi para ma-preempt yung sinasabi mo na eh. Hindi naman kasi I think before na gawin nila to o ma-release nila to, official na eh. Kasi itong nakalagay dito, certified true copy of the records of the Ombudsman. Ipopile nila yan sa Sandigan Bayan, tama ba? Yes, oo. Kaya nga, nung una ko itong makita, kinonfirm ko pa rin talaga eh. And dinireview ko talaga yung kaso kasi hindi ako makapaniwala. Hindi ako talaga makapaniwala ng gagawin. Pero ako natutuwa at syempre, respeto na rin kay Ombudsman Boying Remulla at sa Office of the Ombudsman na kahit pa paano, tinututukan yung trabaho. So tama ba kung aminable yung Kayo naman. Alam ko naman yung laro dyan. Alam ko, naiintindihan ko ang laro nitong si Sean Mike dito sa isa na to. Naiintindihan ko. Pero hindi pa panahon siguro para isama si Marcos Jr. at hindi sasama ni Boying Remulla yan. Kumbaga, o sige, para meron tayong mahihain sa tao. Leksyonin na natin to si Martin Romualdez. Ang problema pagka linitsyon si Martin, hindi naman papayag na siya lang mag-isa babagsak dito sa isa na to. Ngayon ang tanong, kalkulado ba ng ombudsman kung anong magiging aksyon ni Boying Remulla dito sa isa na to? Yan ho ang mga dapat natin subaybayan dito. Ano ba, linuloko lang tayo? Linalaro lang tayo? Ipinapakita na merong nangyayari pero sa totoo pala linalaro lang tayo nitong mga tauhan na to ni Marcos Jr. Diba? Mabantay lang ho tayo mga kababayan. Huwag tayo masyadong maging excited
sa mga development na kagaya nitong tinutukoy na to nitong si Sen Mike. So sobrang pagiging siraulo ng administrasyon na to, mahirap na ho tayong papaniwalain dito sa PHFT. Sa totoo lang ha, mahirap po. Hanggat hindi ho natin nakitang merong nalitsyon dyan sa problema na yan at yung mga alam nating mastermind hindi nabakbakan nga kalokohan ho yan. Yung mga maganda na mayroong development na kagaya niyan. Pero hanggang saan? Yun ang ating abangan sa susunod na kabanata. Si Remulla, yung ombudsman na yung tama yung ebidensya na through yung mga 18 Marines. Yun. Yes. And kung pwede kong i-quote yung mismong sinabi niya dito, dalawa lang naman ng, yun lang naman, sorry. Babasahin ko lang yung heading ng binasa niya. At paulit-ulit ko itong tinitingnan, nire-review. Kumbaga, vindicated ka, no? Hindi naman I mean, ito. for Yeah. helping the, ano, Yes, oo. the 18 Marines. Sorry So, ang unang dito, diniscuss niya nga yung budget. Tapos sinabi niya, testimony of Cotesa on the systematic delivery of cash proceeds in relation to Romualdez and Co. In fact, sinabi pa ako dito eh. Sabi niya, Cotesa was presented before the committee through former Congressman Mike Defensor, introduced him and submitted his sworn statement. So sinabi niya, yung pagdala sa residences sa Horizon, yung diniliver doon na inakyat mo na kay Saldico, tapos diniliver doon sa bahay ni Martin Romualdez. At sinabi din dito, yung basura. Basura, so, yan. McKinley Road, binanggit, at saka yung Tamarin, nabanggit din dito. Tapos, binanggit dito si Esquivel at saka si retired Philippine Marines 2002 delivered in 42 McKinley, Navidad. Hired January 2023, personal bodyguard of Coast Children and Security, and then noted delivery fellow former Marines during which he served as the driver and delivered the luggage to 42 McKinley, a property owned by Romualdez. Kaya po itong dalawa lang yung sa 18 Marines, kasi nga nung kwento ko yung nangyari sa inyo, pumunta yung 18 Marines sa NBI. So in-interview silang lahat. Yung 6 na papirma, sabi nung iba, teka lang, di ba ang usapan, before we sign, bago namin pirmahan, i-review ni Atty. Balikod. Sabi nung NBI, hindi, pwede na naman pirmahan ninyo. Nagkaroon ng konting misunderstanding. So tumayo silang lahat. Ang iwan lang nakapirma si Navidad at si Esquivel. Paano ko nalaman? Nung kausap ko yung 18 Marines, ang sabi ko, Navidad, wala si Esquivel dun eh. Sabi ko, Sarge, bakit ikaw lang yung nakapirma at naiwan? Sabi ko, hindi ko rin alam, sir eh. Sabi ko, ikaw lang ba yung pumirma nun sa NBI nun? Sabi niya, yes sir. Kasama po ako at kasama si Esquivel. Sabi ko yun. And then yung sabi ng isa, sir, dapat isama rin ako dyan. Ako pinakamaraming delivery. Sumagot din lahat. Sabi ko, kung kayo ba, papagawain ng ombudsman ng affidavit for additional evidence para magamit, papayag ba kayo? Yes sir, papayag kami. Sir, last, yung sa dokumento na yan, si ano lang ba ang main respondent? Si Martin? At Martin Romualdez. Ano ang particular na criminal charge? Okay. Criminal complaint. Basahin ko lang. Please. From the undersigned Special Panel of Investigators, Office of the Ombudsman, as the nominal complainant hereby files this complaint before the preliminary investigation, Administrative Adjudication and Monitoring Office, Office of the Ombudsman, against Ferdinand Martin Romualdez and Elizalde Saldico for, number 1, the crime of plunder under Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659. Number 2, the crime of direct bribery under Article 210 of the Revised Penal Code as amended. And number 3, violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 3019
of the anti-graft and corrupt practices. B. Ferdinand Martin Romualdez, isang case pa to, for indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code as amended. And Ferdinand Martin Romualdez and Attorney Jose Raulito Paras for the crime of money laundering under Section 4 Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended. So plunder, direct bribery, anti-graft kay Saldico at kay Martin Romualdez. Isa pang kay Martin Romualdez, indirect bribery. At isa pang kay Martin Romualdez with Attorney Paras, Joselito Raul Paras, money laundering or the Anti-Money Laundering Act. Thank you. Good morning, Congressman. I am Rolando from Manila Standard. Sir, you've mentioned about the NBI and the 18 Marines, sir. No? Do you think, or is it fair to say na nagkaroon ng lapse ang pag-imbestiga ng NBI sa mga 18 Marines given na 6 lang, according to you, ang pumirma dun sa report na binigay ng NBI? Pag tinanong niyo yung 18 Marines, kahit na from day one, sinasabi nila maraming unrelated questions. Kaya doon pala sa simula, maraming naging problema walang pagtitiwala. Kasi matanong sila, paano mo nakilala si Defensor? Paano mo nakilala si Larry Baligod? Tinulungan ba kayo nito? Binigyan ba kayo? Mga ganun tanong. So may kagad na problema. But nung pumasok na sila doon sa questions ng affidavit, paano nangyari ito, paano yung delivery, yun, sumasagot naman yung mga Marines. So, were their lapses? Nung umpisa talagang mabigat. Na hindi siguro maganda yung naging umpisa ng questionan. And I would think, kasi ito, ombudsman to eh. So malamang kung ano yung investigasyon ng NBI na ginawa, kinuha ng ombudsman at inintegrate na nila dito. So that is why, again, pinabanggit ko kay Ombudsman Remulla na unang-una pagpupugay sa kanya at sa kanyang opisina at yung 18 Marines ay willing tumulong pa para lalo pang mapalakas yung kaso. Because they can really put on record in detail. For the first time, ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines. On the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boying Remulla. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, kasi di ba 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time and are they with their families? Are they hiding somewhere? Or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalo ko lang sila para ipakita to. Dinalo ko sila para sabihin sa kanila na eto, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin nang lumalapit, may nagbe-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, di ko kami papayag. Itong ginagawa namin hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito na nakita nila. Wait, provide. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, Yan na, gagamitin ko nako. lang tong Ito na. Ito na ho. Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka bakit naging involved ako masyado. Yes.
pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Remulla, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa, nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na banggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Yan. Ang nangyari was, Eto na to. may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At Okay. nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Nako, yan na. Ayan na ho, yan na. Oh. Pinakaabangan ng lahat yan. Game, game, game. Yes, Sis Larissa. Pero na Okay. hindi pa nakuha Yes. Ayun. So yan, no? Telepono. Yan. Ayan. Lumilipat pa. Pinagong pa. Cellphone. Lumilipat pa. Hello. Ayan, ito ka na. Tulog ka na. Ano yun? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Nakasama po. Nag-inig siya, nag-inig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na video-an ka ba may recording. Record ka, record namin. Yung tungkol dun sa pinamit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Ginari ko siya na. Nako. Sa basic? O, sabihin mo na ano nangyari doon para may record namin. Medyo ako nung nakaraan na araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi ko totoo. Na hindi na si Magplit na pati si Defenso. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, pamayanan ko. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa mga Pilipinong Martes. Hindi naman mo nakalagay doon na ayaw mo naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yung nagkasigit doon sa ano mo. Saan ba sa pinakahuli? Nasa akin, ang Kita? sa akin doon, ako na tapos may mga video, mga
Tama naman. Sinabi ko nga eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala, hindi Bago na yun. Ay, may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. O pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dadalhin daw sa korte para mawala yung kaso ko. Yan yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Kaya wala ko makakas. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo. Wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala na nang gusto sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Nako. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo pag nakaraan. Ako tulog-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, ngayon ka mamarigang matubig. Para ma-relax yung muscle mo. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Ako yung sa kanina, pamantayin ko lang sila kung kumahihirig ng korte, pamantayin ko na lang sila sa susunod. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam kung paano pinasabi na yun. Kaya, Cellphone. The secretary was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Gomesa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya kung pwede record ninyo. And confidentially, na-send sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine o parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung pansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isi-secure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, hindi ba ang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na
makuha si Sergeant Gutesa mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, Oo. kung siya lang, hindi mo tatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sinabi niyang kaso, aatras yung kaso sa'yo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. Ang last na nakuha kong information, Oo. ang sabi nila is buhay and sabi nila kasama daw yung pamilya. Ayos. Kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure hindi din siya abroad. Kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. Oo. Jackie, hindi ko alam. Hindi ko alam. Tapos, Or gobyerno ang may habang. At then, we don't know necessarily kung ano yung exact na agency or unit, pero gobyerno po ang may habang. Pero recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines, yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. grabe, parang suspense na to. Grabe. Ano pati si Sally? Ay, ipahitan lang kaya. Yes. Oo. Ano legally ang process pa pala siya na Kasi ang nangyari ng Wilson, when we were Yes. talking, nakaupo kami. Oo. Then binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling probation Oo. yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na umiling po ako, Oo. nabigyan ako ng proteksyon Oo. ng Senado. In the middle of the hearing, nung pinapanood ko siya, nagulat ako ang sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato. Oo. Sabi, iba talaga yung Marines. Oo. From there, alam ko napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakaalam ko ha, MC2. Oo. Pagkatapos doon, wala na. Wala na. Hindi. In fact, paglabas pa lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na lang magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo, nandito siya sa ganito. O pinapasabi, nag-safe siya dito. Mga ganun na lang. Information. Kung sino kumuha sa kanya, saan sa dinala, papaano siya Okay, ang kwento, mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya. And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer ha. Hindi lang to isa o dalawa. One. Buwan na. Last update ko, buwan na. So wala ka namang communication sa pamilya. Wala. Again, Kung ano yung whereabouts niya. noong December, December pa yun. nagparating ako dun sa asawa. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Gutesa. Baka mamaya pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Gutesa. Sir, anong dare mo o challenge mo kay Ombudsman
Remulla na ano ba na ilabas siya in public para magkaalaman kung talagang Oo. Actually, hindi naman ako, it's not a challenge or it's not a dare to Ombudsman Remulla, more of an appeal. Okay. Na Ombudsman, Boying, eto na yung kaso mo, andito si Gutesa sa kaso mo, isa sa mga halagang bahagi o pundasyon na ifinail mong kaso, humingi ako ng tulong. Na kung maaari, malocate niya na si Sergeant Gutesa at maipalabas niya at mabigyan niya ng proteksyon. Kasi you have to understand dati, medyo ang pananaw mo laban eh. Di ba? Away eh. Ang pananaw mo, ginigipit yung tao, pati yung 18 Marines gigipitin, kaya ayoko, hindi ko nilabas to. Pero may nakita ko na material siya dun sa kaso ni Ombudsman Remulla, humingi ako ng tulong at umaapila na kung maaari matulungan siya. Sir, do you have a chance communicating with the ombudsman? No, none. Sir, Ah, so balik tayo doon sa pagsasampa ng kaso ni Ombudsman kay Martin Romualdez. So, wala ka bang nakikitang motibo dyan, sir? Kasi baka mabudol na naman tayo. Parang possible ba na mahinang case or fake case? Yung ba sinasabi niya? Tapos, tama. may Actually, ganyan ba possibility? Maraming ganyang mga reaksyon sa katotohanan. Kaya nga ang sinasabi ko nga, kung kinakailangan pa ng pagtulong mula sa 18 Marines, tutulong pa sila para lalong mapalakas ang kaso. Pero alam nyo, itong kasong to kasi pag i-final to, plunder, kulong kagad eh. Habang nag-hearing ng kaso. Walang bill yan, ano? Walang bail. Under. Plunder. Kaya naintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto. Pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Gutesa, Yes. mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Critical ang ledger ni Saldico. Yung Critical yung ledger ni Saldico. Bakit nagkaroon ng delivery na 2 bilyon? Saan galing yung delivery sa ledger ni Saldico? Makikita saan ang galing ang komisyon para sa delivery yon. So, importanteng madikit-dikit pa rin ang lahat ng ebidensya. Kaya nga, kala ko yung kay pagpunta ni Secretary Vida, sa yun sa mga gagawin. Hopefully naman, magawa pa rin nila, may pagkakataon. And importante, siguro dapat makausap talaga nila si Saldi. Alam mo, for example, no, naalala niyo ayaw payagan si Saldi ko sa Blue Ribbon Committee. Ayaw payagan. Yeah. Pero ito, kinuha na yung evidence ng videos ni Saldi ko. If I may read the particular provision of this, ito, sinabi niya, the masterminds of the flood control kickback scheme. At the time relevant to the controversies, Romualdez was representative of the District of Leyte. Tapos sinasabi niya dito, notably, Romualdez himself, the Speaker of the House, possesses vast powers which are but not limited to the following: management of the committee, blah, blah, blah. So parang sinasabi na niya yung relationship. Ngayon, admissions and Ngayon na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang kabuuan ng presko na yan, itong si Senator Mike, punta lang ho kayo dyan sa Kamuning Bakery Cafe. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.